Tcharan! Yung bahay po ng mga baboy namin ay ganito kaganda at kalalaki. Pero kami po wala pa pong sariling bahay. It's gonna be a good day. Though things are going sideways. Nothing's gonna break me down, 'cause I know it's gonna be a good day. Hello mga kapigi, good day! Welcome to Clarita Farm. So, eto na mga kapigi yung ating pinagawang bagong kulungan dito sa ating baboyan. Tcharan! So, eto na po. So, akala niyo po ng iba, bahay namin ito, pero hindi po. Bahay po ito ng baboy namin. So, sa totoo lang mga kapigi, wala pa po kaming sariling bahay. So, nakikitira pa lang po kami doon sa bahay ng papa ko. So, lahat po kasi ng ini-invest namin na pera dito po sa baboyan na pupunta. Kaya yung bahay po ng mga baboy namin ay ganito kaganda at kalalaki. Pero kami po wala pa pong sariling bahay mga kapigi. Pero okay lang po yon kasi at least yung dito po kasi sa baboyan umi-income. So kapag nagkaroon na po tayo ng income na malaki-laki, doon na po tayo magkakaroon ng chance na magpagawa ng sarili naming bahay. So, sa ngayon po, bahay na po muna ng mga baboy namin ang aming priority. Taran! So, ayan na siya mga kapigi. So, eto na po yung bagong kulungan ng fatteners namin. And sobrang lawak niya talaga mga kapigi. So, nakakatuwa kasi ang daming mga baboy ang makukulong dito. So, ayan o. Meron na nga tayong isang tenant. Lugi! So, ayan mga kapigi. So, ganito siya kalawak. So, ang estimate ko nito ay kahit 15 heads, kasyang-kasya na dito. So, ayan. So, ito yung ating entrance mga kapigi. So, in-instructan ko sila talaga na yung itong hagdan is pa-sliding para kapag nagbenta tayo at dito pinadaan yung mga baboy ay hindi tayo mahirapan. Pwede lang iabang dito sa taas yung crates. So, madali na lang kasi dito na yung gate natin. So, ang lapit na lang and doon yung papatungan natin ng kiluhan. Kasi hindi na kasi tayo nagpapapasok ng mga buyer dito mga kapigi sa ating kulungan for biosecurity reasons. So, kailangan natin mag-ingat kasi malaki-laki na rin itong puhunan natin dito sa ating baboyan. So, ngayong umaga, ito yung ginawa nila. So, itong pathway na ito mga kapigi, ayan, diretso na yan doon sa ibang kulungan ng fatteners. So, kapag nagbenta na din tayo, dito na lang yan papadaanin yung mga baboy. So, mabilis na lang kasi malapit na lang siya dito sa ating gate. So, yan o. Ang lapit na lang nito mga kapigi. So, ito yung pathway na pinagawa natin. Kasi nga dito tayo magpapakain ng mga baboy. So, ito yung pakakainan na pinagawa natin. So, mabilis lang. Ganito talaga yung style ng flooring na pinagawa natin. Yung smooth lang para kapag nag-spray tayo, mabilis lang ma-spray yung mga nakadiikit na poops. So, dito naman, ayan, pagawa rin tayo dito ng pathway para kapag binenta yung mga baboy dito, dito na lang natin papadaanin, then diretso na yan dito. So, dito na yan, diretso na yan doon. So, ang lapit na lang talaga mga kapigi. Dati kasi umiikot pa doon sa may harapan ng mga inahin. Doon pa kami nagpapadaan ng mga pangbentang baboy. So, minsan, ganyan nga, na-stress yung mga inahin natin kasi, syempre, yung mga baboy kapag, syempre, pinapalabas sila sa kulungan, maiingay. So, minsan na-stress sila. So, para maiwasan yung stress, dito na lang natin sila ipapadaan. So, ayun. Hi! Ayun yung ating 6 heads. Binaba na natin sila doon sa nursery pen. So, dyan na sila. And then, mayroon tayong doon isa. Diyan, may isa dyan nakakulong na may bot-bot. Yun po yung may almoranas. Lumabas na kasi yung almoranas niya kasi nga, ang sikip na nila doon sa nursery pen. So, kaya today, ito yung gagawin natin today mga kapigi. Kahapon, lininisan ko na to, in-spray ko na to ng tubig. And then ngayon, i-disinfect naman natin. Para mamayang hapon, pwede na tong kulungan, ilipat na natin. So, ito yung mga ililipat natin na batch. Ito po yung batch 16. Kasi yung nandoon sa kulungan na yon batch 15 yon. So, ito yung batch 16 natin.
So, eto sila. Ayan, ang lalaki na mga kapigi. Ayan, oh. Lalaki na nila. Ay, buyag-buyag. So, ayan mga kapigi. Oh, 13 heads to ngayon dito. So, dati 14 heads to sila. Kaso yung isa nga, nailipat na natin kasi nga nagkaroon siya ng bot-bot or almoranas. So, hiniwalay na natin siya kasi kinakagat ng mga kapatid yung bot-bot niya. So, dapat talaga yon nakahiwalay na. So, 13 heads to sila, ililipat natin mamayang hapon after natin ma-disinfect yung kanilang kulungan. So, ito na yung ating mga biik. Dito kasi sila umiihi, oh, kaya nababasa doon. So, mamaya imamap na naman natin to para hindi mabasa yung mga biik natin. So, ayan, oh. Katapos lang dilang dumede. So, cute! So, ito. Ayan, oh, may naghahanap ng gatas doon. So, hindi pa tayo nakapagtimpla ng gatas nila. Mayroon pang dumedede. So, ito yung 6 heads natin. 8 to sila mga kapigi. Kaso nga lang, yung dalawa, sa kasamaang palad, hindi natin na-survive. So, ito naman yung isang may bot-bot. So, ayan. Ayan na yung bot-bot niya, oh. Kawawa naman. So, in-sprayan natin to ng quick heal. Sana gumaling pa siya. Para, lumaki pa siya. Sayang naman kasi kung hindi siya gagaling. So, sprayan muna natin. Sana ba yung pang-spray natin? Ito. So, ito yung ginagamit ko mga kapigi. Ayan, oh. Sobrang effective siya. Ay, wait. Ayaw mag-focus. Ayan, oh. Quick heal. Sobrang effective siya and matipid siya kumpara dun sa Combinex. Ayan. Arin ko. Ayan. Spray lang natin siya mga kapigi. Para hindi rin langawin. So, ayan yung pang trap natin sa mga langaw. Ayan, o. Ang dami na. Ang dami nang nadikit na langaw, o. Ang dami na. Napaka-effective nito mga kapigi. Ayan, o. Ang dami ng langaw. Langaw yan lahat. Nadikit na dyan. So, pag napuno na yan, tatanggalin na lang natin tong tali and susunugin natin. So, yan yung paraan natin para mabawasan yung langaw dito sa babuyan. Kasi minsan, hindi talaga siya naiiwasan na magkaroon ng langaw. So, ngayon mga kapigi, tara at samahan nyo akong mag-disinfect dito sa bagong kulungan. So, ito nga pala mga kapigi, yung aming ginagamit na pang-disinfect. Kapag wala pa namang laman yung kulungan, wala pa namang lamang baboy, so ito yung ginagamit ko. Zonrox lang at saka sabon. So, pwede na to kasi wala pa namang baboy doon. So, pag may baboy na, may laman ng baboy, ang ginagamit kong pang-disinfect ay Major D. So, pwede yon kahit may baboy doon sa kulungan, pwede yung gamitin pang-disinfect. So, bago tayo mag-disinfect doon, mga kapigi, mag-prepare muna tayo ng sarili natin. Kasi, syempre, mag-i-spray kasi tayo ng may Clorox. So, dapat, yan, prepare tayo. Hindi maiiwasan na may mga tumelamsik sa ating ulo at mukha. Kaya, magsusot tayo ng mask. Ayan. Ay, baliktad. Yan. Kailangan din natin mga kapigi, protektahan yung sarili natin pag nagtatrabaho tayo dito sa babuyan. So, since ito, chemicals to, so, dapat hindi natin to malanghap. So, ayan mga kapigi, dito sa balde, lagyan lang natin nitong powder na soap. Iubos na natin yung isang sachet. And then, itong Zonrox. So, lagyan lang natin. Okay lang naman mga kapigi na gumamit tayo ng Zonrox kasi wala pa namang lamang baboy doon sa kulungan natin. So, ginagawa natin to para ma-disinfect yung ating kulungan bago lagyan ng mga baboy.
Importante kasi yun mga kapigi para maiwasan kung anumang bacteria nandoon sa ating kulungan. Iusog lang natin kasi hindi siya abot. Oy. Sa pagdi-disinfect po mga kapigi ay i-disinfect po natin hanggang sa kasulok-sulukan po ng ating kulungan. So including na po doon yung mga dingding, sa mga singit-singit po, sa taas. Ayan, so sa kainan, lahat po ng parte ng inyong kulungan ay i-disinfect nyo po. Kasi po lahat po yan ay pwedeng madikitan ng ating mga baboy. So ayan po. Habang nagdi-disinfect po ako mga kapigi ay mag-shoutout po muna tayo. So, shoutout po tayo sa mga viewers ko po na masugid pong nanonood ng aking mga video. So, ito po ay bilang pasasalamat ko po sa inyo sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin. Shoutout po kay Sir Jong's Backyard. Shoutout din po kay Sir Seth Noah, the Hogfather. Shoutout kay Benji, ang Mini Farm. Kay Jovel Andrade. Shoutout kay Mark Montible. Kay Ruben Kasilagan. And huge shoutout po kay Sir Fats TV Vlog. Sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa patuloy nyo pong pagsuporta sa aking munting YouTube channel. So, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ayan mga kapigi, at nalagyan na natin ng sabon at Clorox itong ating bagong kulungan, na-sprayan na natin. So, ibabad lang natin ito ng at least 30 minutes o kaya mamayang hapon na natin ito balnawan para mamatay talaga muna yung mga bacteria. So, mamayang hapon, balnawan natin to bago ililipat yung mga biik na dapat nandito. Ang bilis na lang talaga mga kapigi kapag mayroong tayong pressure wash. Dati kasi mano-mano lang kami, nagbobomba pa sa poso at nag-iigib-igib kaya nakakapagod talaga. Pero ngayon na may pressure wash na kami, mas mabilis na yung trabaho dito sa babuyan, hindi na masyadong nakakapagod. Dati nagkukuskus pa kami, na mayroon pa kaming brush na ginagamit para lang mag-disinfect ng mga kulungan. So ngayon, spray-spray na lang. So malaking bagay ang may pressure wash mga kapigi kapag mayroon tayong babuyan. Kasi ang unang-unang nakakapagod sa pag-aalaga ng mga baboy, ang isa na doon ay yung kung mag-iigib pa tayo at magbobomba sa poso. Yun talaga yung nakakaubos ng energy. Yung mga pagpapakain, yung mga paglilinis, mabilis lang eh. Kaso yung pag-igib, yun yung matagal talaga. Ito na nga mga kapigi at si Habibi na lang po ang gumagawa ng pintuan ng aming bagong kulungan. So, ayan. Dinidrill niya yung sahig para ilagay yung kabilya. Yan na lang naman kasi kulang mga kapigi. Ganyan lang siya. So kapag nagbenta na, madali lang siyang tanggalin. Tanggalin din to. Tatanggal man to. Galing. Wala nang welding. Hi. Ayan, dyan magaling si Habibi mga kapigi sa mga DIY na mga ganyan. So okay na din kasi nakakatipid tayo sa mga patrabaho dito sa babuyan. Siya na rin nagkukumpone kapag may sira-sira dito sa aming babuyan. Tulad ng mga nipple drinker, yung mga pintuan, yung mga ganyan. So siya na yung nagkukumpone niyan. So yun doon, yun, lalagyan na lang yan namin bukas ng orokan na malaki para doon na lang yung manggagaling yung supply ng tubig nang ikukulong namin dito sa kulungan na to. So ayan mga kapigi, ang laki niya sobra.
So, kasya dito, siguro 15 heads, maluwag pa dito. Tingnan natin yung ikukulong namin dito kasi 13 heads. Tapos kukuha kami doon ng dalawang medyo maliit. Ihahalo namin dito. So, magiging 15 heads lahat. So, titingnan natin yung kakalabasan pag malalaki na sila kung magkakasya ba sila or maluwag. Okay na? Ang pulbo lang to, matibay na. Pag once na ito na-fix na to, na-fix na dito ng alambre dito, tsaka sa gitna, hindi na to Oo. So, yung mga namin, yung mga kawayan dyan sa may gilid, to follow na lang yan mga kapigi kasi hindi pa naman yan makakatalon yung mga ililipat namin. Mga 25 to 30 kilos pa lang naman sila. So, hindi pa naman sila yan makakatalon dyan. So, to follow na lang. So, kailangan na lang din talaga silang ilipat. Kasi malalaki na talaga sila mga kapigi. So, ngayon sanang hapon kami maglilipat. Kaya lang, hindi ko pa nabalnawan yung dinisinfect ko kaninang tanghali dyan. So, mayroon pa yan sabon at Clorox. So, bukas ng umaga ko pa yan babalnawan. Kasi nga ngayon, eto, basa pa kasi yung nandito sa may pathway. So, magugudgud yung hose dyan. Sayang naman kung masira natin. So, bukas na lang ng umaga. After ko mabalnawan yan, sabay lipat na rin ng mga, biik. Actually, hindi na sila biik. Litsunin na sila mga kapigi. Actually, ang lalaki na nila po. And sigurado ako, mahihirapan sila habibi bukas sa paglilipat. So, ayan na sila, oh. Oh, super big na sila mga kapigi. Buyag-buyag. Hello! Hello naman yan mga beng-beng. Tama na muna sa kain. Kasi meron dito mga kapigi, mga papunta ng 30 kilos ang iba dito. Yung iba 25 kilos pataas. Ayan Ito malaki na to, buyag So, bukas mahirapan sila. Sigurado. Dalawa silang bukas, maglilipat. Bali, isa dito sa loob, and then, isa dito sa labas. Iaabot lang nung isa yung baboy, and then, siya na yung magdadala doon sa kulungan. Malapit lang naman siya mga kapigi, kaso nga lang, syempre, mabubuhatin, then magalaw yung baboy, kaya medyo mahirap din talaga. And 13 peraso tong mga to. Kaya, good luck. Good luck tomorrow. Kaya nyo yan? Kaya. Kaya yan. So, kailangan mag-almusal ng madami. Kanin. Mag-almusal ng kanin para may energy. So, yun. So, update ko na lang kayo bukas mga kapigi sa paglilipat namin. So, stay tuned lang kayo.